Maganda itong topic natin ngayon. Marami sa mga kababayan natin ang nagtatanong kung paano ba ang mag-claim ng comprehensive insurance para sa ating sasakyan, lalo na kung ito ay naka-mortgage pa sa bangko. Nakikiramay po ako sa mga kababayan natin dyan sa Cebu na marami po ako nakita sa videos sa social media, yung mga pictures na nag-pile up na sasakyan na inanod po ng tubig baha. I'm sure na karamihan po dyan ay naka-mortgage pa rin sa bangko. At lalo na nitong mga nakaraang araw, may mga tinamaan din pong sasakyan ng bagyong uwan. So, ang tanong ng ating mga kababayan is, paano ba ang mag-claim ng ating comprehensive insurance? Sino ba ang dapat una kong kausapin? Ang aking ahente, ang car dealer, o yung insurance, o ang aking bangko? Paano ba ang sistema ng pag-claim? Paano ba ang computation nila kung sakaling may claim ako? Ako ba yung babayaran o yung mismong bangko ang babayaran? So, panoorin po ninyo ang video ito hanggang matapos dahil marami po kayong matututunan. Kagaya po ng mga sinabi ko, dun sa mga nauna kong videos na kahit brand new or second hand, naka-mortgage o hindi naka-mortgage, required o kailangan talagang merong comprehensive insurance ang inyong sasakyan. Supposedly, dapat nga mandatory yan eh. Dahil sa ibang bansa, mandatory po yan. As long na meron kang 4 wheels na bumabiyahe, kailangan mong kunan yan ng comprehensive insurance. Pero dito sa ating bansa, segunda mano, binili mo ng cash, it's all up to you kung kukunan mo ng insurance. Yung iba po dyan, naka-mortgage sa bangko, hindi pa rin nire-renew ang insurance. Sa kadahilanan na wala akong budget para sa insurance, masyadong mahal ang insurance, walang installment ang insurance, kaya wag na lang. Hanapan ko na lang ng budget o di kaya mag-ipon na lang ako. Yun ang problema. Pag dumating yung point na may claims na kayo, doon na kayo mag-iisip ng malalim. Doon na kayo medyo kakamot-kamot ng ulo. Paano ba to? Hindi ko ma-settle ng maayos doon sa kabanggaan ko. Ayaw makinig, ayaw tumanggap ng pakiusap. May mga ganun eh. O what if kung natotalos ang inyong sasakyan? Kagaya nitong mga nakaraang bagyo. Di ba? Kung wala kang sapat na budget, ay naku, tapos ka, idol. So, sino ang dapat nating unang kausapin? Siyempre, makipag-coordinate po kayo doon sa inyong insurance agents o yung ahente po ninyo sa dealership kung saan po ninyo kinuha ang inyong sasakyan. Let's say, kung ang inyong sasakyan ay brand new last year, kinuha po ninyo ng all-in sa dealer. So, matik, naka-insure din po yan sa dealer. So, sino ang unang kausapin ninyo? Mismo yung inyong ahente. Doon po kayo makipag-coordinate. Magtanong po kayo kaagad doon. At that's the time na ang insurance ay magi-intervene din po sa inyo. So, maaring magkaroon po kayo ng group chat sa social media gaya ng Facebook. O di kaya puntahan mo mismo sa dealership para malaman mo talaga. At may mga certain requirements na kailangan mong ipasa. Kagaya ng driver's license, at least 2 valid IDs. Yung pictures, kung saan nangyari, dapat kita po yung plaka, yung police report, kung meron man, o di kaya yung binibigay na sa atin, yung affidavit, po pwede rin yun mga ka-idol. Basta as long na legit lahat ng ipapasa mong requirements. Okay? And upon evaluation, magpapadala po ang insurance company ng kanilang adjuster to check your car kung talagang claimable o hindi. At ano yung mga bagay na tinamaan. So, see to it or make sure na hindi po ninyo pinagalaw ang inyong sasakyan nung kapanahonang may nangyari po sa inyong sasakyan. So, let's say, na total loss talaga ang inyong sasakyan dahil inanod po ng tubig baha. Ngayon, dinampot ng wrecker o tow truck, dinala po sa dealership. So, dun po yan pupuntahan ng adjuster.
Pero kung dinala po ninyo yan sa talyer at mayroon po kayong pinakalikot po dyan, may mga pinaayos po kayo o nagbabaka sakali po kayo, baka kaya namang remedyohan ng ng talyer o ng kaibigan kong talyer, doon ka magkakaproblema. Baka hindi ka makaklaim. Dahil ayaw po ng insurance na pinapakalikot mo ang iyong sasakyan. Dahil still under evaluation or investigation po ang inyong sasakyan. Hintayin nyo po ang adjuster na tignan ang inyong sasakyan. Then si adjuster po ang magdi-decide o magsasabi na ito yung mga kailangan gawin sa inyong sasakyan. Like I said, mas maganda kunan po ninyo ng insurance ang inyong sasakyan, lalo na kung medyo brand new pa ang inyong sasakyan. Diba? So, what if kung na-total loss nga ang aking sasakyan, still naka-mortgage po ito sa bangko? May mga mangilan-ngilan nagsabi na, di ba dapat ako ang babayaran ng insurance? Dapat cash ang makukuha ko? Yung iba naman ay, bakit ganun? Di ba dapat si insurance ang magbabayad sa bangko? Dapat ka, may sobra pa ako eh. May mga ganun eh. Yung iba naman bakit mag-aabono pa ako? Samantalang kinunan ko naman ng comprehensive insurance. Comprehensive nga eh. Di ba dapat babayaran nila lahat? Ganito yan mga ka-idol. Let's say ang inyong sasakyan ay naka-mortgage po sa bangko. Kinuha po ninyo for the price of 1 million. Let's say 1 million po ang price ng inyong sasakyan. So with interest, papalo po yan ng let's say 1,300,000 including the interest. I-sum up mo yung monthly amortization mo plus yung dinown mo. Yun ang total ng inyong sasakyan with the interest. Okay? Then as you can see doon sa inyong policy, doon mo makikita ang current value ng inyong sasakyan. Let's say, dating 1 million po yan. Dahil ginamit mo na ang inyong sasakyan, naka 1 year na, less po yan ng 10%. Ngayon, kung ang inyong sasakyan ay nag-depreciate na, ibabangga po yan doon sa value ng inyong sasakyan kung magkano po yan naka-mortgage sa bangko. And total din po sa inyong binayaran ng monthly kung magkano na ang inyong binayaran. So let's say, nag-depreciate na ang value ng inyong sasakyan. Let's say lang na nasa 900 plus na lang ang inyong sasakyan plus yung mga binayad po ninyong monthly kung ilang buwan na po ninyo yan nababayaran. Ngayon, ibabangga ngayon yan doon sa total value ng inyong sasakyan. So let's say may kulang pa kayo na 200,000 o 300. Let's say, ganun nga nangyari. Yun ang ipapasettle sa'yo ng bangko. Doon kayo mag-uusap kung babayaran mo ba yan in full o staggered payment, installment payment. Yun ang pag-uusapan ninyo mga idol. That's why, ini-encourage ko kayo na kumuha ng comprehensive insurance. Dahil doon sa comprehensive insurance, nakalagay na po lahat doon. Kaya kung mapapansin po ninyo, tinatanong po ng inyong mga insurance agents na magkano po ba ang dating value ng inyong sasakyan. O di kaya patingin po ng dating insurance policy ninyo. Let's say yung last year ninyong insurance policy. Dahil dun sa dati ninyong insurance policy, dun po nila makikita kung magkano po yung value ng inyong sasakyan. Magkano po yung coverage o total coverage ng inyong sasakyan. Then, kukompute po nila sa present. Magdi-depreciate lang po siya ng 10% mga ka-idol. Kaya ang akalain ng iba na ang value pa lang ng aking sasakyan ay ganito. Kaya ibibenta ko ito ng ganito sa mga new owners. Hindi ganun mga ka-idol. Yun ay depreciation value ng insurance. Magkaiba po yung depreciation value ng buy and sell. Okay? Dahil sa buy and sell, marami po silang criteria na tinitignan before po nila yan i-appraise. Usually, mas mababa po siya compared to the insurance. Si insurance ay nagbe-base doon sa kanilang ruling na 10% per year. Okay? So, hindi po kayo babayaran ng insurance company mga ka-idol. Ang babayaran ni insurance company ay ang mismong bangko kung saan po yan naka-mortgage. Kung wala na kayong babayaran, kumbaga, in total,
ano na yan, as is where is na yan, good for you mga ka-idol. Lalo na kung medyo bago pa ang inyong sasakyan. Pero kung ang inyong sasakyan ay more than 2 years na yan, malamang at sa malamang baka mag-abono ka pa mga ka-idol. Pero try to communicate with your insurance agents muna para ma-secure kung tama po ba yung procedure na inyong tatahakin. Okay? Ganon mga ka-idol. So, doon sa mga second hand, walang problema kung may comprehensive insurance po kayo. Like I said, kailangan palaging mayroong with acts of nature. Yun po ang purpose ng acts of nature na just in case, kagaya niyan, nang may nangyari, di inaasahang bagyo, nagkaroon ng flash flood, hindi po ninyo inaasahan na madadali pala ang inyong lugar, yun mga ka-idol, maka-claim po kayo. Pero kung ang inyong lugar ay talagang bahain talaga, alam ninyong bahain talaga, at inabisuhan po kayo ng LGU na umalis na kayo dyan at hindi pa rin kayo umalis, pero may comprehensive insurance ang inyong sasakyan, so meaning may negligence na nangyari. Hindi po kayo sumunod sa LGU. So, maaring ma-void din ang inyong claims. Maaring hindi rin po kayo makaka-claim. Dahil sinabihan na kayo ng inyong barangay na magsilikas na kayo dahil ang lugar natin ay bahain, baka madali po ang inyong mga pamilya, ang inyong mga important belongings, kagaya po ng sasakyan. Kapag sinabihan po kayo ng ganon, kahit naka-comprehensive insurance pa ho ang inyong sasakyan, kailangan nyo nang ilikas. Kailangan nyo nang dalhin po dyan sa safe na lugar. Dahil kayo rin po ang liable dyan Kayo ang owner dyan mga ka-idol. Huwag po ninyong iasa yan sa insurance. Alam din po ng insurance na ang inyong lugar ay talagang bahain. At base sa kanilang investigation, sinabihan naman pala kayo ng LGU, hindi mo pa rin ilikas. Okay? So, yun guys. Kagaya na sinabi ko sa inyo, depende rin po yan sa kinukunan po ninyong insurance. May iba nahihirapan pong mag-claim ng insurance because underpaid po ang insurance. Hindi bayad, o kulang sa requirements, o malicious yung pagki-claims, fraud yung claims. May mga ganon mga ka-idol. May mga insurance companies kasi na talagang sabihin natin ay stricto. Okay? The more na medyo mahal, mas stricto, pero guaranteed naman na may makiklaim ka. Stricto in the sense na nasa ruling talaga yung claims mga ka-idol. Kaya once na kumuha po kayo ng comprehensive insurance, kailangan po ninyong basahin yung inyong mismong insurance policy. Dahil kapag merong bagay doon na nakaligtaan po kayo, isasampal pa rin sa inyo ng insurance company yung kanilang policy na according to our policy, ganito, ganito, ganito. Okay? And ang advice ko sa inyo, kunin po ninyo ang inyong insurance sa dealership kung saan po kayo naka-mortgage. Bakit? Dahil kung sakaring may claims po ang inyong sasakyan, matik, dadalhin po kagad yan doon sa kasa. Sila na bahala lahat kung paano ang sistema ng pag-claims ng inyong sasakyan. Sila na ang nakakaalam niyan mga ka-idol. Sila na magpa-follow up sa insurance company. Dahil yung mga insurance company na yan ay may ban po yan sa dealership. Nagbabayad po yan ng mga ilang milyon. Yung ban na yon ay nila yan, yung parang security ng dealership na just in case hindi po makaklaim ang mga customers sa insurance company na yan or hindi magbabayad ang insurance company na yan, yung kanilang ban ang gagamitin ng dealership para doon sa sa losses ng inyong sasakyan o yung mga repairs ng inyong sasakyan. Yun ang gagamitin mga ka-idol. At possible na ma-terminate po ang insurance company doon sa dealer na yon. Okay? With regards to premium,
Okay? Nagdidepende po yan sa dati po o sa last year po ninyong insurance policy. Kung magkano po yung premium ng inyong insurance policy, magkano po yung coverage, doon po yan magbe-base. At dahil sa gusto po ninyong makatipid, wag po ninyong ipa-undervalue ang inyong sasakyan. Dahil once na ipina-undervalue po ninyo ang inyong sasakyan, although may impact ito sa mababang premium, but ang balik naman sa iyo is yung merong total loss. Baka sobrang baba. Di ba? At ayaw din ng mga insurance companies yun na sobrang baba. Undervalue ang inyong sasakyan. Okay? So guys, kung marami pa kayong katanungan with regards to your insurance, especially do sa mga claims, pwede naman kayong magtanong kay The Car Loan Expert. Makakapag-advise din naman ako sa inyo mga ka-idol. Okay? So, thank you for watching. See you sa next kong video mga ka-idol.